Kumusta mga wagi? Ako po muli si Dr. Elizabeth Romatingson ng Elise Medical and Skincare Clinic dito po sa Grand Cypress, Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. At ang isang branch po ay sa Sapang Palay, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ang 8th episode po natin ay tungkol po sa psoriasis. Ano nga ba ang psoriasis? Ito po ay isang sakit sa balat kung saan kumakapal o nagmumultiply ang balat up to 10 times the normal. Imagine napakakapal po ng skin ng may mga psoriasis kung saan may bumpy red patches. Ibig sabihin, medyo nakaangat po siya na may cover na puting scales. No? Makikita niyo po sa taas ng skin ay silvery po siya or kulay white po siya na nagbabalat-balat or parang kaliskis. Ang mga rashes na ito ay matagalan, pabalik-balik po siya, nagbabalat at namumula. Pwedeng tumubok kahit saang parte ng katawan at ito po ay hindi po siya nakakahawa. What are the types of psoriasis? Ang unang type po is the plaque psoriasis or psoriasis vulgaris. Yan po ang kanyang larawan. Okay? Ito po ang pinaka-common na psoriasis. Ito ay namumula at napapatungan ng kulay silver na balat. Ito ay makati at masakit. Minsan nagbibitak po at nagdurugo. Nagkakaroon ng pagbabago sa kuko. Nag-iiba po ang kulay ng kuko at anyo at minsan umaangat po ang kuko. Okay? Madalas din ito sa talukap ng ulo. Okay? Yung nakakita po natin mga pasyente na nangangapal ang kanilang talukap. It is an autoimmune disease kung saan ang sarili mong immune system attacks your own healthy cells na parang nakikipaglaban po siya sa infection. Hindi na po niya ma-identify yung sarili po niya cells. Dahil dito, ang bagong skin cells grow more faster than normal. Yun po yung dahilan kung bakit po siya nangangapal. At nagiging dahilan ng pagpatong-patong po na skin. Lahat po ay ay naapektuhan, ngunit mas madalas po to sa mga 8 years old. Ang peak po nito ay at the age of 23. Ang late onset naman po is around 55 years old. Ang psoriasis ay hereditary po siya. Ibig sabihin, ito po ay polygenic traits. No? Kapag ang isang tao ay may psoriasis, 8% po sa kanyang anak ay pwede rin pong magkaroon ng psoriasis. Kaya lang, kung ang mag-asawa ay parehong may psoriasis, 41% ng kanilang anak ay pwedeng mag-develop ng psoriasis. Ang pangalawang type naman po ng psoriasis is pustular psoriasis. Usually, ang naapektuhan nito ay ang mga adults. Ito ay nagkakaroon po ng mga pagbubutlig-butlig at naglalaman po ng nana at sa paligid o ilalim nito ay namumula. Yan po yung nakikita natin sa balat ng pasyente. Kusang nagkukulay brown po ito, nagbabalat, then pumuputok po siya. Pwede po itong mawala ng kusa. Pero kadalasan, ang nagkakaroon po nito ay mga pasyenteng may psoriasis na malakas po silang manigarilyo. Okay, watch out po sa mga may psoriasis na mahilig manigarilyo. Ito po ang common sa inyo. Mostly naapektuhan ay ang palad, talampakan, daliri ng mga paa at kamay. Kahit may nana ang psoriasis, hindi ito considered na infection. Bakit? Kapag in-examine po ito sa laboratory, yung pong nana na nakikita sa mga butlig na may psoriasis, wala po siyang mikrobyo. Bihira po ito sa mga bata. Meron po tayong tatlong types ng pustular psoriasis. Una, ito po yung palmoplantar psoriasis. Ibig sabihin sa palm at doon po sa ating paa, sa kanya pong ilalim. Okay?
Pangalawa naman ay ang acropustulosis. Ito ay sa mga fingertips naman or sa mga kuko ng kamay at sa kuko ng paa. In rare cases, pwede rin po siyang mag-cause ng nail or bone damage. Okay? The third type ng pustular psoriasis is the generalized postural psoriasis or von Zumbusch, kung saan buong katawan po ay naaapektuhan. Ang pustular psoriasis type na to, siya po ay nangangailangan ng hospitalization. Okay? Dahil po ang pasyente, pwede pong mag-chill, pwede pong lagnatin, pwede pong bumilis ang pintig ng puso, masakit ang ulo at panghihina ng katawan. Ito po yung mga common triggers, no? Mababasa po nyo dito. Yan po sila. Mga aspirin, ibuprofen, mga antidepressants, calcipotriol, even mga penicillins na antibiotics, mga coal tar, zinc pyrithione, mga anti-dandruff shampoo, mga steroids kapag inihinto po ng bigla, and of course, yung too much exposure po sa sunlight. More common po siya sa mga pregnant women na may psoriasis, na smokers, usually 1 pack per day. The third type of psoriasis is guttate psoriasis. Ito po ay ang salmon pink papules, okay? Or red spots na nakikita po sa mga balat ng pasyente, okay? Ang salita pong gutta sa Latin word, ang ibig sabihin po nito ay drops, okay? Is a teardrop shape, okay? So maliliit lang po siya. It's around 2 mm up to 1 cm po ang kanyang sukat. Kitang-kita po ang paligid ng rashes na to, kaya pag tinignan mo po siya, kitang-kita nyo po yung mga pagkabilog-bilog po niya o yung mga teardrops po sa kanilang skin. Okay? Pwede itong nagbabalat at yung balat nito ay very loose na kapag natanggal po siya, nagkakaroon din po ng konting mga pagdurugo or mga blood droplets na tinatawag po nating Auspitz sign. Okay? Pwede itong kusang mawala or paulit-ulit at maging chronic stable psoriasis. Kaya lang, kung gumaling po ito, hindi po siya nag-iiwan ng peklat or scar. Okay? It appears rapidly. Bilis po siyang lumalabas, pero pwede rin po siyang biglang nawawala. Okay? Karamihan din sa mga rashes ay pwede ring in few weeks bago po siya mawala kahit wala pong gamutan. Hindi to common na katulad ng mga plaque psoriasis at kadalasan po ito ay makikita lamang po sa mga bata at sa mga young adolescent. Ito ay mga red spots na kadalasan matatagpuan sa katawan, sa scalp, tenga, sa paa at sa mga kamay, ngunit wala po ito sa palad at sa talampakan. So wala po sila. At hindi po naaapektuhan ang kuko ng pasyente. Okay? Tandaan po nyo yan kasi yan po yung mga pagkakaiba po niya sa plaque psoriasis. Common siya during winter kapag ang hangin ay dry at pwedeng mag-clear po siya during summer. Kadalasang nagpapalala din po dito ay mga streptococcal infection or mga infection po sa lalamunan. Sa pattern po, kadalasan symmetrical, ibig sabihin pantay po sa kanan at kaliwa. Halimbawa, parehong tuhod, parehong braso, buong dibdib or buong likod. Minsan, hindi naapektuhan po yung mga exposed area or yung mga naaarawang area. Kadalasan, ito po yung mga nakatagong parte ng katawan. The fourth type of psoriasis is the inverse psoriasis. Ito po ay ang bright red, smooth and shiny lesions. Ibig sabihin, siya po ay matingkad, makinis. No? Kadalasan nakikita sa mga skin folds, sa mga kilikili, sa may singit, sa ilalim po ito ng breast. Okay? Wala po siyang kaliskis. Dahil mainit ang lugar at moist sa parting ito, ang plaques ay kadalasang hindi scaly at hindi nagbabalat-balat. Kaya lang, nagsusugat at minsan meron po siyang mga parang mga hiwa or fissured na tinatawag.
The last type of psoriasis is the erythrodermic psoriasis. Okay? This is the least common. Bihira ito but very serious condition or type of psoriasis. Sobrang makate, parang sunog at nagbabalat po ang kanilang balat. Ito po ay pwedeng mag-cause ng protein or fluid loss or pneumonia or sometimes mga congestive heart failure. Ano po ang triggering factors? Ang triggering factors, ito po yung mga dahilan kung bakit na-aggravate o lumalabas pong muli ang psoriasis ng mga pasyente. Una ay ang physical trauma or injury sa balat. Kung ito ay madalas hawakan at kinakamot, ito ang pinakadahilan kung bakit ito dumadami. Mga cuts, burn or bites on skin, friction, or madalas na ikikiskis. Pangalawa, infection, particularly streptococcal infection or sinusitis, flu, sila po ay nagprecipitate kadalasan ng guttate psoriasis. Another one is stress. Nagkakaroon po ng hormonal imbalance. Then drugs like systemic glucocorticoids or mga steroids, mga oral lithium, mga anti-malarial drugs, indomethacin, interferon, and beta-adrenergic blockers. Also, yung mga sudden stop ng systemic drugs na ginagamit sa buong katawan. Other factors, yung mga allergies, diet or nutrition, yung weather, kapag mainit at lumalala, kadalasan pag pinagpapawisan, ito po usually yung mga inverse psoriasis. Sa sunburn, cold or dry weather that sucks the moisture in skin. Too much sunlight or ultraviolet light without using sunscreen. So mahalaga po ang paggamit ng mga sunscreen. Another is the fungal infections, pregnancy, exposure po sa mga certain chemicals, mga strong coal tar products, kapag may ibang sakit or inflammations like diabetes, fatty liver disease, obesity, pwede pong atakihin ng psoriasis. Mga pagkain po na may mga gluten or protein food in some grains tulad ng rye, wheat, at ng barley. Meron po tayong mga special sites na kadalasang naapektuhan po ng psoriasis na pwede pong wala sa ibang parte kundi dito lang po sa lugar na to. Una is yung mga palm or soles or yung palad at talampakan. Pwedeng ito lang ang apektado, nangangapal po siya, nagbabalat, kulay silvery white or yellowish na hindi po madaling matuklap. Okay? It's sharply demarcated. Ibig sabihin, kitang-kita nyo po yung paligid sa kamay or sa paa. At kadalasan, nagbibitak-bitak po ito or nagka-crack, nagsusugat, and of course, sometimes may mga pagdurugo po ito. Another special site is the scalp. Okay? Kitang-kita po ang paligid na sobrang katipo siya na nangangapal sa paligid ng ulo. Okay? Tandaan po sa pasyente may psoriasis sa scalp, hindi po naglalagas ang kanilang mga buhok. Hindi po sila nakakalbo. Except po kung yung pasyente ay kalbo na talaga na hindi dahil sa dahilan ay psoriasis, no? Pwedeng scalp lang po ang apektado at wala po ito sa parte ng katawan. Another part is the face. Well, bihira po sa mukha. Then we have also the nails, kadalasan sa kuko. Nasisira po ang kanilang kuko. Nagkakaroon po tayong na tinatawag na onycholysis, mga chalk-like material doon sa ilalim po ng kuko. Meron din po tayo yung para mga brown spots sa ilalim ng kuko na tinatawag po nilang oil spot sign. May tinatawag po tayong psoriatic arthritis kung saan 10 to 25% po ng pasyente ay nagkakaroon nito. The sound may be similar psoriasis and psoriatic arthritis, pero sila po ay magkaibang sakit. Okay? Kaya lang meron po silang some genetic similarities. Okay? Pwedeng meron po tayong psoriatic arthritis
which is an inflammatory disease or arthritis. Ang psoriasis ay isa pong autoimmune disease. So, psoriatic arthritis, pwedeng wala kang psoriasis, or may psoriasis ka, pero wala kang psoriatic arthritis, or you can have both. 70% of cases po ng psoriasis after 10 years, kadalasan nagde-develop na po sila ng psoriatic arthritis. Okay? Ang abnormal na immune response, ang siyang nagiging dahilan ng inflammation or pamamaga po ng mga joints at overproduction ng skin cells. What are the signs and symptoms of psoriatic arthritis? Una, the pain and joint swelling. May kirot sa buto, maga, at may init hawakan. Pwedeng isang parte lang, pwede ring sabay-sabay. Ngunit mas madalas sa mga daliri ng kamay, masakit sa paa, lalo na sa heel, at sa talampakan at lower back. Worst po siya in the morning and after rest. Pwedeng mauna ang joint pains bago lumabas po ang psoriasis. Pangalawa, yung tinatawag po nating dactylitis ng index finger. It's a sausage-like thickening or nangangapal ang index finger. Then, naapektuhan na rin ang mga daliri ng mga paa. Third, yung tinatawag nating enthesitis, namamaga yung mga entheses. Ito ang pagitan ng tendons at ligaments na nakakabit sa buto. Marami itong ugat, kaya prone sa pamamaga at infection. Halimbawa, sa tuhod, sa likod, at sides ng siko, likod at ilalim ng heel, sa pagitan ng ribs at breastbone, sa likod ng ulo, kung saan nagmi-meet ang leeg, sa spine, at sa malapit sa balat. Matatagpuan ito sa mga psoriatic arthritis at sa tinatawag nating spondyloarthropathies, pero wala po ito sa mga may rheumatoid arthritis. The last one is the nail dystrophy. Nagkakaroon ng pinprick holes at nagbabago ang kulay tanyo ng mga kuko. Pwede itong sumakit. 90% ng pasyente na may arthritis ay meron ito. At kailangan po ito i-refer sa rheumatologist. Risk factors of psoriatic arthritis. Sino po ang pwede magkaroon nito? Of course, yung mga pasyenteng may psoriasis. Another, yung may mga family history of psoriasis. And the last is, lahat po tayo pwede magkaroon ng psoriatic arthritis. Kadalasan sa mga 30 up to 50 years old, whether male or female, pwede po tayo magkaroon nito. Katulad ng sinabi ko na hindi kailangan may psoriasis ka para magkaroon ng psoriatic arthritis. Sa mga laboratory examinations naman, ang pinaka-importante po na pinapagawa namin para ma-identify whether psoriasis po siya is, of course, skin biopsy. Okay? Kung saan kumukuha po sila ng sample sa balat at yun po ay ini-examine nila. We have also the serum. Meron po tayong kumukuha po sila sa blood para i-check yung mga anti-streptolysin. Then the last one, we have also the culture na ginagawa. Pero just to identify whether kung may mga streptococcal infection lang po sila. Factors influencing treatment or nakakaapekto kung bakit mabilis ang paggaling ng iba, yung iba naman kung bakit mabagal. Of course, the age, okay? The younger you are, mas mabilis po ang paggaling kumpara sa mga elderly. Another one, yung types of psoriasis. Yung gutted psoriasis, mas madali po siyang gamutin kesa sa mga ibang klase ng psoriasis. So, nagkakaiba din po siya doon. Then also, yung mga site and extent of involvement. Kung ang apektado lang po ay isang portion, mas mabilis po siyang pagalingin kumpara sa mga generalized or buong katawan po ay apektado na. And of course, yung may mga previous treatment like
ionizing radiation, yung mga pasyente na pong nag-methotrexate, yung mga nag-photochemotherapy, yung mga gumamit na po ng Psoriasis with local ultraviolet irradiation, mga cyclosporine, yung mga uminom na po ng mga systemic glucocorticoids, and mga associated medical conditions like mga HIV, diabetes, o yung may mga hypertension, medyo mas mahirap po silang pagalingin. Sa treatment modalities po, ito po ay kadalasan doktor na po ang responsible nito, no? Hindi po siya kayang gawin sa bahay lang without the doctor's prescription. Of course, una is the topical treatment. Ito po yung mga pamahid. Halimbawa po ng mga ito is corticosteroids, vitamin D analogs, yung mga calcipotriol. We have also the retinoids, the coal tar. We have also the antraline, topical calcineurin inhibitors like tacrolimus, pimecrolimus, mga steroid-sparing agent. We have also mga adjuvant therapy or yung mga idinadagdag, the keratolytics or salicylic acid, mga urea, aloe vera, jojoba, zinc pyrithione, mga emollients, and moisturizers. Kung hindi po enough ang topical or mga pamahid sa katawan, pwede po nating i-refer ang pasyente sa phototherapy specialist. Ano po ba itong phototherapy? Ito po ay ang exposure sa ultraviolet light or sun exposure, pero hindi po ito helpful sa mga pustular psoriasis. Una ay ang UVB broadband light. It is the use of artificial light sa affected area sa mga hindi na gumagaling sa pamahid. We prefer the UVB narrowband, which is more effective than broadband light. Ginagawa ito 2 hanggang 3 beses weekly. Ito na ang kadalasang ginagamit. Pangalawa is the PUVA or the Psoriasis plus UVA. Taking a light sensitizing medication Psoriasis, then beam the UV light sa affected area. Mas malalim ang pasok nito sa balat than the UVB. Ang Psoriasis makes the skin more responsive sa UVA. Ito ay para po sa mga severe na psoriasis. The last one is the sunlight exposure o tinatawag po nating heliotherapy. Okay? Na-expose po ang affected area or ating buong katawan at least 5 minutes. Preferably 6 a.m. to 8 a.m. Okay? Tinatakpan po natin yung mga unaffected area ng sun protection factor at least 30%. After po ng topical treatment, then nag-undergo na po ng phototherapy at hindi pa rin po successful, meron po tayong tinatawag na systemic treatment kung saan mga doktor na po ang responsible dito. Ito po ay ang mga non-biologics. Still, pag hindi pa rin po successful sa mga non-biologic treatments, meron po tayong tinatawag na mga biologics. Ito po ay mga injectable po siya. Most of the people who get psoriasis have this for the rest of their lives. Psoriasis cannot be cured, but it can be treated. There are a few things to deal it better, okay? One is avoid triggers. Like yung mga alak, sigarilyo, mga dry weathers, or hot weathers. Second, watch our diet. Okay? Walang proof kung may bawal na pagkain. Kaya lang, we need to lose weight. Okay? It will help us na mabawasan ang mga simptomas. But foods that lessen inflammation includes yung mga low fatty meat and low dairy products. And of course, yung mga we need high in fish and colorful fruits. And of course, yung mga vegetables, kailangan po natin yan. Another one, you have to take care of your skin. Maligo po tayo araw-araw. Gumamit po tayo ng mga moisturizers or mga maintenance natin at least 2 to 3 times per day. Tuloy-tuloy po dapat, okay? Para hindi po tayo mag-develop ng mga scales or magpapatong-patong ang ating mga skin. Okay?
cover the affected area overnight with mga moisturizers. Makakatulong po yun. Then tanggalin din po siya bago maligo. We have to get support, okay? Kasi kadalasan, ang mga pasyenteng meron pong psoriasis, usually depressed po sila. So, kailangan nila ng family support. And of course, sa mga patient, please talk to your doctor. Kung meron kayong mga gustong katanungan na nasa isip niyo po, huwag kayong magdalawang isip na tanungin para po mapagaan po ang inyong pakiramdam. Meron po tayo mga tinatawag na alternative medicine. If in case na naubusan po tayo ng mga maintenance po natin, pwede po tayong gumamit ng aloe extract cream, mga fish oil supplements. We can apply it directly po sa skin and cover it with dressing for 6 hours. Might improve po yung kanyang pagbabalat. We have also Oregon grapes. It improves scaling. Essential oils, mga aromatherapy. Nagre-reduce po ito ng stress and anxiety. We have also mga gluten-free diet, mga antioxidant like food like carrots, mga tomatoes, fresh fruits, garlic, onions, mga broccoli, cabbage, cauliflower, nakakatulong po sila. And of course, mga wagi, napanood na po natin ang glutathione. Ang glutathione po ay isa po sa mga pwedeng inumin or ipa-inject sa katawan na nakakatulong po sa mga pasyenteng may psoriasis. Huwag po kalimutang balikan ang ating episode 7 tungkol po sa glutathione. Mga wagi, dito po nagtatapos ang ating episode 8 tungkol sa psoriasis. Sana po may natutunan kayo. Kung sakaling meron po kayong katanungan, huwag po kayong magdalawang isip na mag-comment. At para masagot po natin to isa-isa, please like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell para ma-notify po tayo sa mga susunod na videos. Ang next topic po natin ay tungkol po sa angioedema. Mas kilala po siya sa tawag na tagulabay. Okay? So, abangan po natin yan. Ako po muli si Dr. Elizabeth Rumatingson, nag-iiwan ng katagang ikaw ang saya ko, ako ang gabay mo, sabay tayong matuto. Thank you so much. Maraming salamat po. Agyawan ng kanyang mamin, mabalat ni kita matanan. God bless us all.